Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang People's Bill Housing Project sa Davao City kasi inaangkin ng Marcos Jr. Administration. May patutsada pa ang palasyo kay BP Sara na nagpakita sila ng parang titulo na parang resibo nila na project ng Marcos Jr. Administration yan. Hindi Duterte, hindi si Sara. So ito, People's Bill signage sa Davao City nakatayo na noong 2021, 1 year bago pa maupo si Marcos Jr. Kumalat sa social media ang isang Google Street View image na may pitsang July 2021 na nagpapakitang mayroon ng signage para sa People's Bill Housing Project sa Kalinan, Davao City, 1 taon bago maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makikita sa signage ang pangalan ng Social Housing Finance Corporation at ang People's Bill 1, 2, and 3. Lumitaw ang larawan matapos magpakita si Palace Press Officer Claire Castro ng mga dokumentong may petsang 2023 at 2024 kaugnay ng proyekto at sabihing may ilang umano'y mapagpanggap na pilit umaagaw sa kredito nito. Wala pang reaksyon si Castro kaugnay ng kumakalat na impormasyon. So, yun na. Agawan ng project. Parang, Bukana Bridge sa Davao. Parang Pangil Bay Bridge sa Lanao del Norte and Misamis Occidental. I think 2024, nung ipagmayabang ng administrasyong ito na legacy project, Marcos administration, longest bridge in Mindanao. Inangkin nila kagad na sa katotohanan, nasimulan pa yung project na yon sa Pangilby Bridge, panahon pa ng Aquino administration. Sila ang nagsimula niyan, Aquino. So hindi nila natapos, ipinagpatuloy ng Duterte. Hindi rin natapos ng Duterte, tinapos ng Marcos. Ngayon, nung launching o inauguration, yun na, nagmayabang na si Marcos. Hindi man lang niya in-acknowledge ang contribution. Kasi kung ako ang presidente, Marcos, to be fair, pag nagsalita na, pasalamatan natin, example, launching na ng Pangilby Bridge, kung ako yung presidente. Gusto kong bigyan diin na ang proyektong ito, sinimulan nung panahon ni late President Nonoy Aquino, pasalamatan natin siya. Pinagpatuloy lang panahon ni President Duterte at kaya nagtulungan ang tatlong administrasyon. Ang credit should go to the Filipino people. Ganon, sana. Wala angkin kaagad. Kaya tayo nagkakagulo. Yung Bukana Bridge, ganon din. Nasimulan panahon ng Duterte administration. Dahil sa magandang relasyon ng Pangulong Duterte at sa China, ayun, ang China nagbigay ng grant. I don't know how many billion pesos. Libre, walang yan. So, ipinagpatuloy lang natapos panahon ng Marcos. Anong ginawa ng Marcos? Inangkin kagad, legacy project. Hindi man lang niya in-acknowledge ang effort ng Duterte administration. Diyan tayo nagkakatalo. Itong People's Bill, as early as 2020, nagsimula na ang planning. And then, na-approve ang design. So, yung groundwork, panahon ni Mayor Inday Sara, sa totoo lang.
Kaya sabi ni VP Sara nung in-interview, excuse me ha, tanongin niyo ang nakatira doon kung anong masasabi nila. Correct. Hindi yung angkinin kaagad. May natutunan ako sa buhay. There's no limit to what you can do as long as you don't mind who gets the credit. Tumatak sa isip ko yan. Bata-bata pa ako sa serbisyo. Ganun ba? Kasi kung iniisip mo, dapat ikaw ang mabigyan ng credit, yung action mo hindi maganda. Kailan kung pasabayan mo sa Diyos, bahala ka na Diyos, magtrabaho lang ako. Kahit hindi ako pansinin, okay lang. Basta magtrabaho ako. Ganon. Marami tayong magagawa if we don't mind who gets the credit. Ang problema, itong administration ito is credit hungry. Dahil wala silang nagagawang maganda, mga flagship programs, gusto nilang ipagmayabang na marami silang nagagawa. Para yung rating niya, na bagsak, they're hoping na makaangat. Yan ang nangyayari. Kaya credit grabbing. Pabayaan na lang natin. Ibalato na lang natin sa kanila, o sige na, anti-clear. Inyo na lang yan. Wala mang problema. But ang taong bayan na nakakalam, it started during the time of Mayor Inday Sara. So, nung of course, nasimula, no? Ito pinagpatuloy ng Marcos. Construction began under Marcos. Ngayon, matatapos na. Kaya, wala sanang gulo kung i-acknowledge yung i-acknowledge kung where the credit is. Nasimulan. Kung ako ang presidente, punta ako sa People's Bill, kung nagsalita man. Gusto kong ipagbigay alam, pasalamatan ang administration noon ni Mayor Inday Sara dahil siya ang nagsimula nito. Na-layout ang groundworks, na-aprobahan 2023, nagsimulang kursa, ngayon malapit na matapos. Ganyan po, pag nagtutulungan tayo, regardless of politics, basta importante, makapagbigay tayo ng magandang serbisyo. Ganon sana. Kailang masyadong gutom sa papuri, kaya ganyan nangyayari. Sige na, Auntie Claire, inyo na lang yan. Wala kaming problema. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Anak ko dire sa balay ni Janice Dayag at ang sityo Kalapat Tagbagtalakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan og gero kay ang iyang atop nga balik na gyud. Og mo na pod ni ang gibutangan lang og silupin tungod kay kung maulanan na gyud sila. So mga dagko na gyud og gusto ipang butangan lang og mga sako. O gisapaw-sapaw na gani ang yero. So gipangbitayan lang gani ni siya og mineral. So naay tubig. Ginay tubig niya. Kung mag-ulan mo na gyud ni ang kuan. Ulanan gid sila. Ning kuan gibutangan lang gyapon og silupin ang diri sa ilang higdaanan. So gipangbitayan lang og mga mineral. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis ka taas. Salamat day ko sa Ginoo sa nagtabang sisin kay kini mong balay grabe na kayong tulo. Wala namin kakasilungan nga magtukod na sad mig bag-o nga balay kay wala namin kakasilungan diri. Gipangbitayan na kay mga minerals. So magtukod mo bagong balay. Oh. Gabok naman gud mi ang among kahoy. Magtukod na sad mi og bag-ong balay kay gabok naman kaayo.
So gabok na ang inyong kahoy. Oh. So magpatindog mo og bagong balay. Mo na ning bungkagon. Magtukod na sad mig bagong balay kay gabok naman kaayo. Dako na kay nigtabang para sa mga pobre. Salamat kay sa Ginoo nga makabalay na gyud mig bag-o. So salamat kaayo. Salamat po.